Dr. Larry Y. Rubinos. A round of applause, please. Classmate na ba muna akong tanan dire? Before I proceed, I would like to say good morning sa mga DTI people, representative by the city mayor, by the governor, banking institution, labi na gyud aspiring entrepreneur. Kaganiyan ay nangutanan ako. Na-intriga ko, anong classmate man ang tawag nimo sa amoa. Dili ta classmate sa classroom. Pero nganong niabot sa punto nga nakig-classmate ko ninyo. Gikan karon, classmate ta sa social media atong istudyuhan kung saon pagpalambo sa atong kinabuhi, sa atong negosyo through social media. Ang inyong tema karon diri nakipasukan, ang akong message. Innovate to elevate, empowering MSME for sustainable growth. But, my dear classmate, ang paglambo sa kinabuhi, ang pag-asenso sa inyong negosyo, dili na mahitabo fly by night. No, it will never happen. Doon na proseso na kaya dapat sundon. So, sa karon ako nakita, kaning time nga gihatag sa ako, this is not enough. This is not enough kay daghag gusto nga magpa-mentor mo ka, how to be you. Moingon na lang nga, classmate, pakis-kis sa imong kuko, basig mahurot na niya akong kuko ay may tabo sa inyong kinabuhi. Nag-vlog ko, I want to share my wisdom, thought of wisdom, para moasinso ang taga Davao del Norte, labaw sa tanan ang mga Pilipino. Wa na ko'y tagoong sekreto sa akong kaugalingon. No. I will reveal everything kung unsay akong gihimo, kung maunay makaayo sa Pilipino. I don't care nga mahibaw-an unsay akong sekreto. To start with, kani, mo na pinaka-importante. But I think, I want to share to you my experience, where I start. Kanang akong giingon, DTI people, I am willing to spend time with you, not for 1 hour, but even the whole day, mentoring our aspiring entrepreneur. Gusto na ko tanggalon ang mindset sa Pilipino nga magsalig sa gobyerno. Tanawar ko na ako, no, dapat ang gobyerno magsalig sa Pilipino. Dili kay ang Pilipino magsalig sa gobyerno. That is a very wrong mindset. What I care, I can share my wisdom, my ideas nga magka-improve sa atong kinabuhi. That is what I care. So, looking back sa akong kinabuhi nako, I start business way back 1983. Sugod pa yun. I belong to a 4 family that can even hardly eat 3 times a day. Pobre kaya akong ginikanan. Pobre mga pamilya. Nag-eskwela ko, high school, to college sa UM. Janitor ko, makuot pa kong inidoro. Why I do that? Diha nagsugod ang akong pag-usab sa akong mindset. I cannot afford to remain 4 in whole of my life. Dili pwede. Ingon na ko, we are 4. Akong pamilya 4. And out of this 4 family, I should have to rise as a millionaire. Mudato. Tungod kay na-experience na nako ang kapobre. I changed my mindset. Wa gani ko kahuman og college. I think lakas ko sa Ginoo. Kung man ako nahuman akong kurso, I only earned 72 units in college. I think God has the direction. It's a blessing para nako. Ang kapobrehon, ang wa nako paghuman sa konkurso, it becomes a blessing sa akong part. Then way back 1983, I start my business. Nagsugod ko 9,000. Asa man gikan ng 9,000? Savings na nako sa dihang nag-ahinti ko sa una sa Tagum Appliance Plaza. Wala na, di ba? Nakatigom ko. And during that time, another crisis nga nahitabo. 1 year walay kuryente. Nawa ang kuryente diri sa Danico. Wala ako nag-complain. Out of the crisis,
naghuna-huna ko. Kinahanglan, mangitag kong paagi, nga dili mas stagnant ang akong pamilya. Nagsugod kong negosyo. 1983, sa kapital nga 9,000, tinigom na ko. Unya doon na ako'y commitment, na ako'y goal. Ingon na ko, tanaw sa akong vlogging, at age 40, I want to be a millionaire. Edad na kong 40 dagan akong million. What is the moral lesson on it? I have a goal. Na ako'y goal. I changed my mindset. I have a goal. And why I sit 10 years? Ang panahon, very important. You cannot go rich overnight. May proseso, trabahoon na ninyo. Mabitaw na, kinikaron, happy kay ko, nga nag-initiate ang DTI. And I hope, dili lang diri maundang attorney. Gikinahanglan sa mga tao ang collaboration sa atong gobyerno. Without collaboration sa gobyerno, walay mahitabo. Kung sabay problema nimo, how can I help you? Talking about the problem. Nganong niyaman ta karon din usaray katarungan. It is because of money. Walay nangandoy diri mapobre. All of you dream to be a millionaire someday. Ang akong content sa vlog, dili scripted. Walay script sama karon. It comes from the heart. I share it to you, comes from the heart. Walay scripted. Kung unsay moabot sa akong una, mao nay akong isulti sama karon. I go into vlogging dili para sa ako, kung dili para sa inyo, para sa mga Pilipino. Dako tag maabot dinhi, daghan kog mga subject matter nga i-discuss ninyo nga pwedeng mausab ang atong kinabuhi. Balik ta sa akong kaagi. 1983 nag-start kog negosyo. I make a goal. Kasi sa negosyo, my dear aspiring entrepreneur, dili mahitabo nga mo lambo ang inyong negosyo kung you will not set a goal. Set a goal. Unsa bay imong goal? After setting the goal, how many years you have to execute to attain your goal? Ayaw pag nga ugma inani nako. No. Pwede ka mag-shortcut. You might be what you are doing, it is against the will of God and against sa atong balaod. There should always be a process. DTI people, I really appreciate this. I would say congratulations for what you have done with the support of the LGU. You cannot grow if you remain stagnant. Dili mo tubo ang negosyo ninyo kung magpabilin mong stagnant ang inyong huna-huna. Kanabang dili ka mag-innovate. Kinanan ka mag-innovate. I hope kamong tanan mahimo na kong classmate. Share my Facebook page. Lalo na kita nga taga-Tagum. How I wish 5 years from now, mulambo ang Tagum, ang Davao del Norte, diin ang tinubdanan sa kalambuan, local entrepreneur. We cannot afford nga atong mindset pobre. And worse, pulubi tag mindset. Walay swerte sa kinabuhi sa tao ning kalibutan. Grasyag panalangin sa Dios mo ina. Kaya kamo nga mga aspiring entrepreneur, panahon nga mo asinso mo, ayaw ka overwhelmed sa inyong naabot. Nga naman, pag mo believe ka na sa mong sarili nga naging successful ka, dili ka na magkahuna-huna, magpasalamat sa Ginoo, labaw sa tanan sa imong empleyado. You are destined to fail. Kinalan akay ko collaborate. Pag nagsugod ang negosyo, kanina yung paano yun na entrepreneur. Pag sugod ninyo, doon na mo ika-collaborate. Kinsa man, imong asawa, imong anak, presa ko ron. Labaw sa tanan ang imong mga empleyado. O tuas sa taas. That's why, talking about success, na ako'y vlog, success is a blessing. You will never succeed without God. Kung gatuo mo yung punay Ginoo. Then, if you become successful na kanay kwarta, be a blessing to others. Entrepreneur, maging firm mo. Decide what is good for the business.
Do not decide what is good for your employees. Kasi, sayang ni, dugay na ni, nakatabang ni. I think, for the past years, nakatabang ni mo. But karon, nakadaot na ni mo. Do not make them as an example. At saka, isulti ko ni sa inyo, this is highly debatable. Dili mo makadungog throughout the world. Kaning akong isulti ninyo. But nobody can debate me because I have proved it sa akong sarili. And biblical, I can prove it. I remove the word failure in my vocabulary. Di ko kasabot unsa ng failure. Why should I have to entertain failure? Pag imo nang gi-entertain, you are entertaining negative thoughts in your mind. Wala uy, we fail. No. Kung naman kay goal, dini mo naabot, it doesn't mean that you fail. Naalag kay mga butang nga gihimo, nga dili dapat himuon. O, na kay dapat himuon, wala nimo gihimo. Or, wala kay salig sa imong kaugalingon. Wala kay salig sa Ginoo. God want us to live in abundance. Regardless, ma-Christian ka man, ma-Muslim ka man, we believe in God. God want us to live in abundance, not in misery. Nobody can debate with me kasi naingon ko, sa ako raman, bahala na mo. Sa akong bokabularyo. Pero kung nagtuo mo, magkatabang ninyo, remove the word failure in your vocabulary. What is important that you achieve out of your mindset? Muna yung pinagka-importante. Ako, there's no way that I fail. Wala pa man ko'y negosyong gisugdan. Wala pa ko'y gihandom nga wala ko matuman. Because I am guided by the words of God. If you want to succeed, you need to sacrifice. There are a lot of things that you have to sacrifice. Mga aspiring, leadership is very important kung gusto nimong maasenso. Speaking about leadership, we are speaking about the quality. Quality of your leadership. Quality of your product. Quality of your mindset. Kaya nga, ayaw mong kakontento ha. Try to innovate, improve your product. And what I am sharing to you, as what I have said, it is based on my personal experience and based on my personal true-to-life story. And I am happy if I can help the province of Davao del Norte nga mulambo ang negosyo. So karon padaan, gusto na akong i-congratulate una ang atong government, people, o katong gustong magmilyonaryo. I want to be a millionaire. Karon ako'y million. I want to be a billionaire. So that I can share my blessing. So kamong mga taga-Tagum, I think, swerte kayo mo. Swerte mo nga inyong classmate taga-Tagum. Swerte mo nga inyong classmate na ka-contribute o motivational quote throughout the world. Acknowledge ng nana. Swerte kayo mo. Naabot din ako, dili. Muna akong gingon, akong empleyado. Dili na ako ni maabot. Na mga entrepreneur ha. Kani butang siyang mind. Dili na ko ni maabot. Dili ninyo maabot kung unsay imong status. Kung dili tungod sa inyong pamilya, kaya dapat ang pamilya may pagsinabtanay. Na ako'y giplano. Mahimong dunay dakong negosyo nga akong tukuron. Diin ang tanan akong empleyado maging shareholder. Kani mga entrepreneurs ha, wala na ilaing pwedeng mutabang sa inyong empleyado gawas ninyo. So you should have always the heart. Kasi pag ang imong mindset, dili para nimo, para sa imong empleyado, para sa atong gobyerno, mulambo yun ka. Because in your heart, happy man ka. Happy mong empleyado, happy atong gobyerno, there's no reason that you will not get happy. I hope na sabtan ninyo nganong makiklasmate ko ninyo. Classmate ta dili sa eskwelahan, sa classroom, kundi classmate ta sa social media. And as always, I give my parting words.
utrohon ako to akong gisulti. Sa mga vlog nako, mao gini akong ginasulti. Tagline ni nako, diin makahatag inspirasyon sa inyo. Kung kamo na ay ambisyon sa kinabuhi, na ay handom sa kinabuhi, trabaho Believe in God, and above all, believe in yourself. Good morning, mga classmates.